Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi ka ba nabobore dito? Tanong ni Shania kay Rare. Alam ko naman na hindi ka kamo nakikipaghalubilo sa tao. Sumulyap ito sa kanya at saka sinubuan na naman siya ng pagkain. Nganga naman siya nanganga. Kahit na ang nasa kabilang banda ay nakatingin sa kanila at mukhang kilala pa yata siya. He just can't remember where he saw those people who keep on eyeing them. One of my worst attitudes, maikling sagot niya kay Shania. Pero lumabi lang ito. Don't tell me, you never find it disgusting. Takang sabi naman niya na wala itong reaksyon. I don't. I set back all your negative attitudes and put all the good ones at the forefront. I try to adore them, so when those negative attitudes overcome the good ones, may reserba akong naiisip na somehow ay mabuti kang tao. Like this, hindi mo ugali na makihalubilo sa tao pero nandito ka. Don't you think it's enough? She smiled at him again, and what comes after is another spoonful of banana split. You really do believe that I'm a good person? Hindi ka ba nagsasawa sa paniwalaan na yan? Tanong niya rito, pero hinawakan ni Shania mga panga ni Rare at tumitig sa mga mata niya. Ayan ang kapaitan sa mata. Yung labi palagi nagsasabi ng mga masasakit na salita, pero yung mata, ang dami namang nakatago at ang hirap basahin. Malamlam at malungkot. Kailangan ng best friend. Kailangan ng karamay. Kailangan ng pagmamahal. Marami naman nagbibigay. Kaya lang, itinataboy mo papalayo. Anito at hinaplos ang gilid ng labi. Are you one of those who wanna give? Or you're just here because of the promise you made to my father? O dahil sa magiging anak natin? O dahil kaya gusto mo lang patunayan sa sarili mo na kaya mo kong talunin? Will you be a friend? He asked after a soft kiss. I can be more than that. Best friend to be exact. Mother of your baby. A confidant if you need one. Hindi tayo magka-level, pero hindi naman kapos ang pangunawa ko para hindi ko maintindihan ang mga English mo. She dilates her eyes. Natawa siya at hinalikan ng dalaga sa pisngi. Kahit paano, ay nararamdaman nga niya bumubukas na ng paunti-unti dito. Pero kung anong man ang ugali niya ang ipinakikita, yun na talaga siya at wala na. Lahat na ng masamang ugali ay naipakita na niya. Kung meron man na hindi pa, ang kabutihan na lang niya kahit paano, na hanggat maaari ay ayaw niyang ilantad. He doesn't want her to feel much less of a woman when she finds out the truth about what he did to her family. Ayaw niya makaramdam ito ng awa sa sarili dahil masakit yon sa kalooban. Ganoon siya noon. Kaya alam niya ang pakiramdam. Mas okay pa para sa kanyang bayaran si Shania araw-araw na parang binibili kaysa sa bilihin gamit ang utang na loob. Kapag utang na loob, hindi na magagawang tumanggi talaga kapag ayaw na. Pero hanggat binibili niya at oras na magsabi nakakasawa na, doon na niya alam na ayaw na sa kanya. Do you love the guy? Buong lakas ng loob na tanong niya at hindi na rin niya napigil pa. Shania spares his face and shifts on her seat. Bakit? Selos ka? Crap! Why would be? Deny naman niya at parang namula pa siya. Hindi ko alam. Crush ko siya, oo. At 2 taon na mahigit. Pero hindi ko alam kung saan naman ako dadalhin ang paghanga ko. Lalo na ngayon na may baby na ako. Ito ang main priority ko at hindi na lalaki. She shrugs. Pasalamat naman siya at matinong sagot nito. Maganda pala itong kausap. Kapag nabubusog, tumitinong utak at natatahimik ang matabil na bibig. And he's grateful for her answer. May pag-asa pa pala siya kung sakali. Kaya lang, baka hindi naman ito makatagal sa ugali niya kapag tumagal na. But he loves you. Pasimpleng giit niya. Lumingon pa si Rare pero para hindi niya yata nakabalik ang professor sa mesa nila. Shania just nodded. Sabi nga niya, hindi naman basta dapat maniwala sa sabi lang, diba? Ako pa rin naman ang makakaramdam nun.
Madali lang naman sabihin na mahal ako, kahit hindi naman yun ang totoong nararamdaman. And I am not hurrying, love. I am still young and I want to finish my studies and become a flight attendant para naman sa anak natin at hindi puro na lang yaman mo ang matatanggap niya. Para may maibigay din ako at syempre para sa nanay ko at kapatid. Ayoko na dumating ang panahon na iaasa ko sa asawa ko ang ibibigay ko sa nanay at ipapang-aral ko sa kapatid ko. Baka masunto ko lang kapag isinumbat sa akin kaya ako magtatrabaho para sa kanila dahil ayaw ko na iasang kapalaran nila sa ibang tao. She shook her head. He remained looking at her while she's still enjoying her dessert. So much for a very young woman who had been tested by life and still struggling hard to achieve her dreams, not only for herself but mostly for her family and now for their child. Maswerte ang magiging anak nila na ito ang naging ina. Puno madalas ng kalokohan ng bibig pero alam niya magiging mabuti itong mommy. Tanggap mo si baby kahit na hindi kagandahan ang dahilan kung bakit nabuo yan. He wanted to hear it clearly. He had presumed that she didn't like the truth about having a baby but maybe he misunderstood it. Baka nag-overreacted lang siya kaya nasaktan siya nang umiyak ito noong gabi na nalaman ng tungkol sa bata. Tumingin sa kanya si Shania at umiling. Hindi mo yan sasabihin sa kanya. Ayoko na mawalan siya ng paggalang sa'yo. Dalawa lang ang magulang sa mundo. At kapag nasira ang respeto niya sa isa, iisa na lang ang tatayo para sa kanya. They always say that two heads are better than one. In parenting, one is enough yet two is still best. Ayoko na matulad ka sa daddy mo na kinamuhian mo. Ayoko na magalit sa iyong anak natin kapag nalaman niya na pinawarsa mo ako kaya nabuo siya. Ayoko na tumanda ka mag-isa kasi wala rin akong tatay. At nakita ko kung paano naghirap ang nanay ko para lang mapatapos ako kahit elementary. Ayoko mag-isa kahit sino sa atin. Kahit magkaroon tayo ng mga asawa, dapat palagi tayo nandyan na dalawa para sa baby natin. I promise mo ha, pakiusap nito sa naluluhang mga mata. He never hesitated nodding. He feels the same for their baby. He never wanted his son or his daughter to be like him and have that burden that could never be alleviated because it's too late. Kahit nagaano niya pagsisihan, wala ng daddy niya at hindi na nun maririnig ang lahat ng pagsisisi niya at mararamdaman ng pagmamahal. Ngumiti si Shania sa kanya. May balak pa pala ito mag-asawa, samantalang siya ay hindi niya nakikita ang sarili na magkaroon pa. Let's make a fancy promise. Inalabas nito ang hinliliit at itinapat sa mukha niya. Aanhin naman niya ang hinliliit nito. Kunot noo pa siyang tumingin doon at pinakatitigan. Fancy promise? Parang bata na ungot nito sa kanya. Wala siyang alam kaya hinalikan niya ang dulo ng daliri pero napatakip ito sa bibig at tawa ng tawa. Damn it! Piko na mura ni Rare. What am I supposed to do to the tiny finger of yours? I don't know such fancy promise you've been accentuating. Hindi mo kikisan? She giggles. Isasabit mo lang ang hiniliit mo as a sign of promise. Hindi mo ba naranasan ito? Gawain ng mga bata? Oh God, umiling siya at napahawak sa batok. Hindi na ako bata, dismayadong sagot niya. Bata pa ako, ingos nito, saka pinatulis pa mga labi kasabay ng pagtaas ulit ng hiniliit. Kung labi na lang kaya niya, ang isabit niya sa nguso ni Shania, mas masaya pa siya. Promise na, napilitan na rin siya na isabit ang hiniliit dito, kaya humagikhik ang dalaga. I promise na ibibigay ko ang bilyones ko sa baby ko at sa ina niya mukhang pera. He seriously declared, but she bursted out laughing. Para siyang loko-loko na napangiti rin habang tinitingnan ito na hindi na masaulian sa pagtawa. Now, that's the new him and he got worse when he found himself chuckling. Okay ka lang, bossing? Sinilip ni Shania ang mukha ni Rare nang mapako ito habang naglalakad sila papalabas ng restaurant. Nauna na silang magpaalam matapos sa bumalik ng mga kaibigan niya at ninaluta at Rodel sa mesa. Wala nang imik ang Professor Pogi niya at bigla naging malalim ang iniisip. Nang magpaalam siya ay tumitig lang sa kanya ng malungkot at tumango. Tapos ngayon naman ay si Rare ang para naparalitiko na sa pagkakatayo. Such a crap,
Galit na bulong nito at humikit ang pagkakahawak sa kamay niya. Napangiwi siya kasi para mababali ang buto niya sa palad niya. What is happening? Sinundan niya ng tingin ang tinutumbok na mga mata nito at wala naman siya makita maliban sa isang grupo ng mga kalalakihan na nagtatawanan habang nakatingin kay Rare. Bossing, hinaplos niya pa nga ng binata na noon lang parang bumalik sa katinuan. He looked at her and she shocked seeing his eyes blazing in rage. Siya ang parang natakot sa kung ano man ang nakita niya sa mga mata nito. It is fatal and sure ruthless too. She gulped but never left his eyes. Rare, iho, come here. Paypay ng isang may edad na lalaki sa binata kaya mas lalo siyang ninerbiyos. Kung hindi siya nagkakamali, ay parang taga kung saang ahensya ang lalaki na iyon na nakikita niya lang sa TV. Stay here. Mariin na bili ni Rare sa kanya pero nagpakailing-iling siya. She held his arm and leaned on it, pouting like a kid. She can't afford to leave him in times like that. He's hellish. Kung hindi niya dapat ito iwan, sa tubing mabait ito na parang anghel, mas lalo na hindi niya dapat naiwan kung kailan maladyablo ang apoy sa mga mata nito. Para bang marami itong nakatagong hinanakit at galit na hindi nailabas, kaya kapag nakakakita ng mga bagay o tao na nagpapaalala rito na kung anong masakit na kahapon, ay para itong sasabog sa galit. Rare thoughted as he pulled her, darting towards the table of those guys. Napatago siya sa may tagiliran ni Rare na makita niya ang mga lalaki sa malapitan na puno ng tattoo ang mga katawan at may mga hikaw sa tainga at nagtawanan na makalapit sila. Kliyente mo bang lampa na to, Mr. Thompson? Tanong ng isang lalaking maskulado na nakakurbata nga naman pero ang duming tignan dahil hindi maayos ang pagkakadala ng damit. Nakarolyo ang long sleeves niyon, abot siko, at nakabukas ang mga botones sa may dibdib na parang ipinakikita ang tattoo na abot sa leeg. May hitsura ang lalaki, tall, dark, and handsome, but she can sense that man is dangerous. Noon, natakot siya kay Rare, pero ang realization ngayon ng takot niya ay mukhang may kasamang paghanga, kaya kahit na masungit ang binata, ay nagagawa niya makipag-usap noon at iyakan ng husto. Nagawa rin niya itong saktan at hampas-hampasin, pero hindi naman siya pinitik. Kahit na nga noong gabi na pinuwersa siyang makuha, ay hindi naman siya sinampal o kung ano paman. Basta na lang siya hinubaran at inangkin. And remembering it now makes her blush and smile. Don't be such a silly boy, Gerald. Rare is my biggest client and we're working for the release papers of his newest business, which is Rare Telecom. Naman ang matandang lalaki na parang nagpagulat sa lalaking mayabang. Nawala ang ngisi noon, kaya si Rare naman ang umisi. Minana na palang kayamanan ng ama niya na katatlong asawa at pumatay sa nanay niya. Sabi ng lalaki at naghalak-haka ng mga iyon. Hindi ka na ba iyakin ngayon na kapag binabatukan ay sumisigaw ng mommy o kaya daddy? Hindi ka na naiihi sa saluwal kapag lumalapit ako? The man stood up and stood in front of Rare. Diyos ko, ang laki ng lalaki. Na kung matangkad si Rare sa height yatang mahigit 6 feet, ay di hamak na mas matangkad ang lalaki at parang wrestler na sa laki. Bossing, alog niya sa braso nito pero wala itong kurap na parang tinatansya ang lalaking kaharap. Gerald, please, don't start trouble here. Tumino ka naman please. Masakit ng ulo sa'yo ng daddy mo. Saway na matanda pero maangas na parang walang naririnig ang balahura. Ang yabang mo makatingin. Pwede ba? Buong tapang na sagot ni Shania. Hindi nadadaan ng tapang sa yabang ng tao. Inasapakli niya para lang matigil na pero hinawi siya ni Rare. Stay back, anito sa kanya. Nagtawanan ang mga lalaking iyon kaya napalinga siya dahil gusto niya maghanap ng gwardya na nasa may kalayuan. Nakatago pa rin pala ito sa saya ng babae hanggang ngayon. Kaya lang, magandang babae naman at hindi comatose na babaeng mommy. Tawanan ulit ang mga iyon at naiiyak na siya. That attitude is so very elementary. Hindi ba nag-mature ang lalaki at parang kinder kung mambuli? And he's pretending brave now. Porke minana na niya ang bilyones ng ama niya, ay akala niya napatili si Shania ng bunutin ni Rare ang baril at walang pasabi na sinungalngal ang nguso ng lalaki gamit iyon.
at saka sinundan ng malakas na suntok sa mata kaya napaupo ulit ang lalaki. Nagtangkang kumilos ang mga kasamahan noon pero galit na itinutok ng binata ang baril sa mga lalaki. I won't stoop down so low to reach your levels. I could kill you now, one by one. Ngumisi ito at talagang hindi kumukurap kaya nanginginig na humawak siya sa baywang nito at inalog ito roon. Wag na please, wag na, kawawa naman si baby, paalala niya rito. Alam kasi niya na ang anak nilang pwede magpakalma rito ulit. Natatakot siya sa nakikitang galit sa mga mata nito na parang naluluha na naman dahil sa mga insultong inabot. Try me now, let's see who's going to be buried 6 feet below the ground because I'll make sure that it is not me. I'm a lawyer now, so make your choices, ground or jail. Rare smirks. Noon siya nakahinga. Mukhang hindi naman ito gagante sa naranasan na pambubuli and she's proud of his progress. Mas ipinagmamalaki na nito ang propesyon na pinagtapusan para makuha ang mga hustisya para sa sarili kaysa manakit at pumatay. Back off, you lousy dumb fucks. 500 meters away from me or you'll rot in jail and be buried alive there, he warned. Christ, I'm sorry, hingi ng paumanhin ng matandang lalaki habang mga mayayabang naman ay hindi na makakilos sa kinauupuan. Tumakbo si Shania papalayo at tinawag ang 2 gwardya na walang kamalay-malay na may simpleng hamunan na palang nagaganap. Tutup ang dibdib ay napasandal siya sa may pader. Diyos ko, para sila mga bata. At anong awa ang bumalot sa buo niyang sistema nang maalala mga salitang binitawan nga ng lalaki kay Rare. He was bullied because he had no one to defend him. Pero nasaan ang mga bodyguards ni Rare noon? Nasaan sa Senyor Edgardo? She swears she had never seen Rare so mad before. Ibang galit din ang nakita niya sa mga mata nito kanina. Iba sa mga mata ng harapin si Vilma. Tahimik niya pinagmasdan ng mga iyon nang sawayin ng mga gwardya at nang iwan ni Rare ang mesa ng mga iyon. It's true that no one can beat him down today. Ninenerbiyos siya dahil parang kung may nagkamaling kumilos kanina, sasabog yata talaga ang baon ng ulo. Lagpasan ang tingin nito sa kanya na magtapatan sila. She felt a lot of pity for him. Hindi niya naranasan na bulihin sa eskwelahan at malala ay kamuntoy ka na mamatay dahil doon. Pero ramdam niya ang kahihiyan at sakit ng kalooban na pumuno sa buong pagkatao ni Rare dahil sa mga bagay na iyon. He's been calling for his mom's name while being bullied but no one was there to rescue because his mom was in a coma or worse, baka patay na nga ang ina nito noong mga panahon na iyon. Tuloy-tuloy itong lumabas kaya sumunod naman siya. He even opened the door for her and she quietly hopped in. Suddenly, the ambience became so hazy and doom. Kanina masaya sila pero sa isang kurap na mga mata ay naghalo iyon dahil lang sa mga tao na walang matinong magawa sa buhay at mangialam ng taong nananahimik. Ano nga ba ang nakukuha sa pagyayabang at pagiging palalo? Nakakabusog ba yun? Nakakabusog ng ego at ulo pero hindi ng sikmura at mas lalong hindi iyon nakakabusog ng kaluluwa ng tao kapag namatay na. It's always good to stay humble all the time and not to become a human being who believes that he is a god while he is really not. Napatingin si Shania kay Rare nang wala pa ring imik na sumakay ito at naupo lang sa driver's seat. She blinks when she sees longingness on his face. Luka-luka naman ang luha niya na nauna pa makidrama. Ang bigat kasi ng loob niya at hindi niya alam kung bakit ganoon ang epekto noon sa kanya. Isisisi na naman ba niya iyon sa hormones niya? Hindi siya nakatiis kaya dumukwang siya papalapit at ikinawit ang isang braso sa batok nito at ang isang kamay ay marahan na humahaplos sa pisngi ng binatang walang imik. Your dad and mom will be so proud of you. Kahit na masama ang mga lalaki na yun, hindi mo sila sinaktan. Aniya rito, hindi man lang gumalaw ang mga mata ni Rare at nakatulala lang habang malalalim ang paghinga na para may kinokontrol na huwag sumabog. Hindi ko sila kilala pero alam ko na masama sila. She even added, yet still there's no response. Your baby will be so very proud of you because there's a daddy who will always come for a rescue and will never let him get hurt. Noon na gumalaw ang mga kamay nito papunta sa mukha niya. A thing never had.
Rare wrapped his arm around her nape and pulled her for an embrace. She embraced him too, to make him feel that he's not alone. Leche, ang luha niya ayaw maampat. Singhot siya ng singhot para hindi tumulo ang sipon niya. I didn't ask for money. I didn't ask for wealth. All that I badly needed was a father to attend my school ceremonies and wear some of my medals around my neck, but had no one except for my nanny. Palagi na lang si Yaya. I never had a mom, but I truly understand because she was in coma. But my dad, he wasn't in coma, but he was more than dead. And then, he took away my mom's life support. I was bullied. At malakas ang loob nila dahil wala na sila nakikitang ama na pwede magtanggol sa akin. Kahit na ginugupit nilang buhok ko, wala akong mapagsabihan. Kapag nagsumbong ako, walang reaksyon kasi busy sa telepono, kausap ang investor. I almost died and when woke up after 9 months, si Yaya pa rin ang nakamulatan ko kasi nasa Europe siya para sa business tour. I've changed myself. Made myself stronger and dark. Tama ako dahil doon niya ako napansin. Napansin niya ako dahil ang tingin na niya sa akin ay demonyo. I was happy somehow. At long last, nakuha ko rin ang atensyon niya at ibinalik ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko nung binaliwala niya ako. He confessed. Napapikit si Shania at nangiti. At long last din, kahit paano, ay nagkwento na ito. Malaking kabawasan iyon sa dinadala nitong bigat sa dibdib. It was wrong, but she's not in position to judge him. Kasi kahit na anong sabihin niya, talo pa rin si Rare kahit na anong mangyari. Talo pa rin dahil sa paghihigante ay namatay na lang ng ganoon ng ama na hindi mo lang nasasabi na mahal nito matanda. Tahana, punta na tayo kay nanay kasi pwede mo rin iyon maging nanay. Ako, yun ang nanay-tatay ko. The best yun para sa akin. Hindi ko naman ipinagdadamot sa'yo. Kaya lang, may bayad. Napalabi siya at tumaas ang sulok ng labi ni Rare. She consolingly touched his cheek as she gazed at his face. It is good to always free what's here. Inilapat niya ang palad sa dibdib nito. It won't kill you. It could beat your ego, but not who you are being a person. Natural naman na nasasaktan ng tao kasi hindi ka naman bato. Wala naman nakakahiya na maglabas ng sama ng loob ang lalaki at umiyak kasi tao ka at may pakiramdam. Marami ka namang pwedeng pagsabihan kasi may mga nagmamahal naman sa'yo. Si Yaya, mahal na mahal ka niya. Mga tauhan mo, malay mo, ako. Kumurap siya, simpleng paramdam. Malay mo, pagkalipas ng 5 dekada mahal na rin kita. Diyos ko, baka bukas makalawalang mahal na kita, buwisit ka. Wala itong reaksyon, pero parang nawala kahit paano ang galit at lungkot sa mga mata na parang lalamon ng buhay na tao kanina. Pero higit kanino man, may anak ka na at huwag kang mag-alala dahil tuturuan ko siya na mahalin ka na sobra katulad ng pagmamahal ko sa nanay ko. Para kapag tumanda ka na, hindi ka mag-iisa. Tumulo na naman ang luha niya. Napaka-emotional niya at naiinis siya dahil pakiramdam niya ay siya pa ang mas nasasaktan. Rare wiped her tears and glanced at her tummy. Iniupo siya nito ng maayos at tahimik na kinabit ang seatbelt niya at tiningnan siya sa mga mata. Iyakin ka talaga, puna nito sa kanya, kaya suminghot ulit si Shania. May bayad ito, 10,000 ha. Drama to the max ang role ko. She grabs his thigh and wiped her nose but Rare just softly chuckled. I'll pay even millions just to keep someone like you, he murmured underneath his breath as he got back on his seat. Para huminto ang pintig ng puso niya at nahabol ito ng tingin pero tila baliwala naman ditong sinabi. Kukurap-kurap siya. May sinabi ba siya? O muntanga ako? Muntanga na, munbingi pa. Napaiyak naman ako dun ang mga kafelisidad. Thanks to Shania. Kasi napigilan niya ang galit ni Rare para makagawa ng masama. Sana maging sila na talaga. Mukhang bagay na sila. Kaya naman, abangan!